Ang lalaking ito nagpaalam sa bahay na pupunta lang sa isang bike race event. Napatalon. Hindi sa finish line, kundi sa bangin. Makauwi pa kaya siya sa kanyang pamilya? Rider down! Rider down! Binata pa lang si Russell, thrill-seeking na ang trip niya sa buhay. Sa edad na 17, nahilig na siya sa BMX o yung bicycle motocross na dinisenyo for sports racing at kung ano-anong stunt. Nagkakilala po kami ay sa simbahan po, simbang gabi. Bali, nagbi-BMX na siya dati. Kung hindi raw semplang o sakit ng katawan, bacterial infection gaya ng cellulitis ang nakukuha ni Russell sa kanyang hobby. Lagi naman sinasabi ko sa niya, bago ka umalis, magdasal ka muna. Susuportahan naman kita sa lahat ng gusto mo. Nakapila nga raw sa bahay nila ang mga bisikleta at motor ni Russell. At tuwing day off, aarangkada mga ito sa kabundukan. 25 years na raw ang relasyon ni Russell sa kanyang mga bisikleta. Kaya para sa kanilang silver anniversary, ang regalo niya sa mga ito, bagong adventure. Agosto ngayong taon ang subukan niya ang downhill trail biking. Ang kilalang mountain trail biking, pwedeng samahan ng dagdag na thrill sa pamamagitan ng downhill trail. Ito ang pagbibisikleta na nakatuon lang sa pababang direksyon ng trail. Ang matarik, malubak at maraming obstacles tulad ng bato at ugat ng puno ang siya nagpapa-excite ng ride. Pinaniniwalaang nagsimula ang downhill mountain biking noong 1970 sa California, USA. Partikular sa lugar na tinatawag na Mount Tamalpais. Dati raw gumagamit ang mga rider dito ng lumang cruiser bike para bumaba sa Ripac Road. Sa sobrang bilis nga raw ng pagbulusok nito, umiinit pa ang preno ng mga bike at kailangang dagdagan ng grasa pagkatapos ng kada ride. Dami mong alam, Kuya Kim! Kaya nung magkaroon ng downhill race event sa Tagaytay kamakailan, sumali daw agad si Russell kahit pa 3 buwan pa lang siya sa ganitong hobby. Sa mga professional races ng downhill mountain biking, tinatayang nasa 70 to 80 kilometers per hour ang bilis ng mga bike pababa. Simbilis ng mga sasakyan sa expressway. Bike! Bike, bike, bike! Basta sinasabi ko na pag umalis ka ng bahay, uuwi ka ng safe din. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan sinera at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong alamin at himayin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Sa unang tingin, mukha itong pinitpit na Chinese dumpling o Italian gnocchi. O kaya na may malapad na palitaw. Pero alam niyo bang isa itong uri ng laman dagat na tinatawag na buwan-buwan? Ano naman kaya ang lasa? Piling alkansya yata ang babing ito nang aksidenteng makalunok ng 1 piso. Mailuwa kaya niya bago pa siya malagay sa peligro. Isang lalaki ang walang takot na nagbisikleta pababa ng bundok. Yun lang, nawalan din siya ng balanse at tuloy-tuloy na nahulog. Pag tinamaan ka sa ulo, pwede ka magkaroon ng traumatic brain injury. Rider down! Rider down! Hindi raw inaasahan ni Russell na mas matarik pala ang trail sa napuntahan niyang event kumpara sa nakasanayan niya. Kaya naman mas napabilis ang takbo niya pababa. At yun na nga, dire-diretso sa bangin. Rider down! Rider down! Ano kaya nangyari kay Russell? Pwede ka rin mabalian ng buto, number 1. Number 2, pwede ka pag tinamaan ka sa ulo, pwede ka magkaroon ng traumatic brain injury, spinal cord injuries, pag tinamaan kayo sa leeg or sa likuran. When we go downhill, tapos may hawak tayong bike, mas delikado po ito. It's because of the blunt force from the bike going to your body. Pwede po siya mag-cause ng internal bleeding. Tama naman na binitawan niyo yung bisikleta. Pero ang nakakabahala daw talaga sa video ni Russell, helmet lang ang proteksyon. It is very important that you wear protective gears. Some of them will wear helmets, elbow pads, knee pads, yung mga iba pa nga naka-body armor para just in case maaksidente, hindi matamaan ng blunt force diretso sa katawan natin. Rider down! Rider down! Paano ng pamilya naghihintay sa kanya? Ang pangako ni Russell na uuwi ng ligtas, natupad naman daw. Survive! Survive!
Pero paano nga ba himalang nakabalik si Russell mula sa hukay ni kamatayan? Yung pagbaba ko doon sa starting, doon na nagsimula yun. Kaya nung pagbaba ko doon sa may steep na pinaghulugan ko, ganun pala kalalim yun at katarik, napatalon ako. Nakatingin agad ako doon sa mga puno na sasabitan ko na aking kakapitan. Malalim man ang bangin, tinatayang hanggang 10 feet lang daw ang nahulugan ni Russell. Pag-amin din niya, kaya mas pinili niyang tumalon sa bangin dahil sa iniindang sakit sa binti na mula rin sa pagra-ride. Yung kaliwa ko ay may injury kasi ito eh. Baka kasi ma-dislocate pag ito ang tinuong ko, kaya yung kanan ang tinuong ko, yung pala, yun din yung papunta sa bangin. Thankful naman daw siya at marami na agad na sumaklolo sa kanya. Una kong chinek din, nung pagka-akit ko doon sa taas, kung may masakit, kung may sugat, wala naman. Kaya nag-continue ako sa trail para matapos ko. Talaga nga namang walang bacterial infection, leg injury o bangin ang makakaawat kay Russell sa pagda-downhill trail biking. At malubak man ang pinagdadaanan, pasasaan ba't sa finish line pa rin ang bagsak. Sa unang race ni Russell, nakatanggap daw siya ng premyong 5,000 pesos. Nagulat at natuwa, siyempre may pera din. Pagka-uwi ko, nilibre ko agad yung pamilya ko. Pero sa susunod daw na bonus, bibili ng protective gear si Russell. Hindi lang para sa kanyang kaligtasan, para na rin maging mabuting ehemplo siya sa kanyang mga anak. Mga kapuso, huwag matakot magpadaos-dos sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Basta siguraduhin na ang babagsakan nyo ay hindi bangin. Ride safe! Dahil mong alam, Kuya Kim. Kulay puti at bilugan at ang shell nito hugis buwan. Pero wala sa labas kundi sa loob ng laman matatagpuan. Ano itong lamang dagat na may misteryosong anyo? At kinakain daw ng karamihan? Sirit na ba? Ito daw ay tinatawag na buwan-buwan. At paborito itong adobuhin sa lugar na ito. Pero mahalagang malaman, ligtas nga bang kainin ang nilalang na ito? Isang uri ng sea snail na kung tawagin ay baby ear snail, ang buwan-buwan. Kilala ito sa kanyang bilog at makintab na shell na kahugis ng kabilugan ng buwan. Kaya naman buwan-buwan ang tawag dito ng mga mangingisda sa iba't ibang panig ng bansa. Pero hindi agad makikita ang shell nito. Dahil nagtatago ito sa loob ng kanyang mantle o yung puting tissue na sumasaklob sa shell. Yung shell niya actually nasa labas yun. Ang nangyayari lang is pagka na-excite o na-threaten yung snail, is nag-expand yung paa niya, which is yung malaking puti, to the point na nakocoveran yung shell. Closely related din ito sa mga moon snail. Flathead, kulay puti at malahugis tenga ang katawan. Kaya tinatawag din ito na baby's ear. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Dito sa barangay Sungkolan sa Batan, Aklan. Narinig namin na may 45 anyos na mangingisda na nagluluto ng buwan-buwan. Siya si Gilbert. Nang una kong matikman ang dilat baka o buwan-buwan, parang balon-balunan ng manok, makunat-kunat, malat-alat, pero malinamnam. Ang pagkakaalam ko, pinapain yan at kung may sobra, kinakain namin. Ang buwan-buwan nabibili raw sa presyong 100 to 150 pesos kada kilo. Pero seasonal lang daw ito kung maibenta. Hindi dahil once in a blue moon lang ito kung makikita, kundi mas maraming makukuha tuwing dry months kapag mababaw ang tubig sa dagat. Pero makikita pa rin to sa ilang baybayin sa buong taon. Dami mong alam, Kuya Kim. Madali itong matagpuan sa mababaw na bahagi ng dagat, lalo na sa buhangin at mga seagrass area, kung saan mahilig itong magtago at maghukay sa ilalim. Pero huwag basta magpapaloko sa itsura dahil predator ang buwan-buwan. Kumakain nito ng ibang shell katulad ng halaan at tulya at binubutasan nito ang kanilang bahay gamit ang radula, isang matulis na parang drill upang makuha ang laman sa loob. Pero wala naman daw itong kamandag o lason, kaya safe pa rin ang pagkuha. Parang umuumbok lang siya sa lupa na madali lang siya makita, tapos huhugasan lang namin, tapos lulutuin na. Para tumagal daw ang shelf life nito, pwede itong patuyuin o i-air dry upang magamit pang sahog sa gisa o sabaw sa mga susunod na araw. Para ipatikim sa atin ang lamang dagat na ito, magluluto daw si Gilbert ng sikat na dish na adobo sa gata na buwan-buwan. Bago lutuin, nilinis munang maigi ni Gilbert ang mga buwan-buwan.
Dapat munang linisin na maigi dahil may natural na sipon ito at maransang amoy na kailangan tanggalin sa pamamagitan ng asin o bagyang pagdurong bago lutuin. Matapos ito, hinanda na niyang iba pang mga sangkap. Maya-maya pa, nagsimula na magluto si Gilbert. Ilang sandali pa. Tikiman time na. Parang balon-balon na ng manok. Tapos masarap. Naghanda rin si Gilbert ng kilawin na sahog ang buwan-buwan. Ang iba pang buwan-buwan, inihanda kasamang iba pang rekado. Sa kanya ito minekos-mekos at nilagyan ng suka. Papatok din kaya ang kilawing buwan-buwan? Parang mas lumambot siya nung naibabad siya sa suka. Okay para sa akin yung lasa. Ang buwan-buwan bilang sahog sa mga ulam, ligtas nga ba? Safe kainin ang buwan-buwan dahil ito'y parte ng mollusk na seafood. Ang buwan-buwan ay mataas sa protina. Protina na nakakatulong sa ating muscle repair. Ito rin mataas sa iron na nakakatulong sa ating sa pagbuo ng red blood cells. Sa magnesium naman, sa ating nerve function at muscle function. Sa pagkain ng buwan-buwan po, kailangan in moderation natin siya kainin 1 to 2 times a week. Pwede na para maiwasan natin yung sobrang mataas sa sodium. Dapat alamin natin kung malinis ang pinanggalingan nito. Pangalawa, yung pagluluto nito, pinapakuluan natin ito ng maayos. At pangatlo, isama natin sa ating balanced diet. Kaya sa susunod na mapadpad kayo sa tabing dagat ng Aklan, baka makita nyo rin ang buwan-buwan. Hindi lang masarap kainin, parte na rin ito ng kwento at kultura ng taga-Batan. At lagi nating tatandaan, sa bawat huli at bawat lutuin, isaalang-alang lagi ang inyong kaligtasan. Dami mo alam, Kuya Kim. Ang bata sa video, masayang nagkukutkot at naglalaro. Pero ang hawak pala niya, barya, nang bigla nitong nilunok. Very risky pagka may nalunok na barya at dumaan siya, hindi sa daanan ng pagkain, kung hindi napunta siya doon sa daanan ng hangin, nakakamatay yun. Kumusta na kaya ang bata sa video? Ayon sa online journal na Clinical Endoscopy, 80 to 90% ang tsansa na kusang ilabas ng bata ang kanyang nalulun nang walang komplikasyon. 10 to 20% naman ay nangangailangan ng endoscopy. Sa procedure na ito, kinakailangan magpasok ang doktor ng isang tubo na may kamera at ilaw sa loob ng katawan ng pasyente para matanggal ang foreign object. Habang 1% naman ay nangangailangan ng seryosong surgery. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Depende kung ano yung nalunok. Di ba? Depende. Kung something compartible na nakabukas, yung safety pin, hindi lalabas yun. Ano lalabas yun? Ang dami-daming pwedeng malunok. Ngayon, isa pang delikado, kung kunyari, maliit nga, yung mga battery na maliliit, yun sa mga laruan ng bata, yun corrosive yun. Pag yun nalunok, pwedeng ilabas yun, idudumi. Pero, habang dumadaan yun sa tiyan, sa sikmura, binubutas niya, nakakamatay din yun. Ang baby na nasa video, pasok kaya sa 80 to 90% cases na walang naging komplikasyon? O sa mas mababang porsyento na kinailangan ng medical na atensyon? Princess, pwede mo bang ikwento kung ano nangyari sa baby mo? Hello po, Kuya King. Everyday routine ko naman po na palagi kong ginagano, nagbibideo po kami, parang playtime na rin po habang ako po yung may ginagawa. Then saktong-sakto po, lumusot po siya sa ilalim ng upuan ko, saan po ako nakaupo. Nagulat na rin po ako dahil hindi ko rin po namalayan na may hawak na siyang mga barya that time. Nagulat na rin po ako kasi po bigla po niyang sinubo. Na-realize ko nakalunok na siya. Medyo sobrang natakot na rin po ako, nataranta na rin ako. Parang maghihiwalay ang aking katawang loob kasi sobrang takot na rin po. Hindi ko rin po alam yung gagawin ko that time. Ano gawa mo dyan? Nailuwa naman po ng aking anak yung piso. Isuka naman po niya. Gusto nangyari po sa aking anak, hindi ko po kagustuhan yun. Sadyang aksidente lang po iyon. Aral na lang po sa akin is
palagi na lang po kaming chine-check lahat po ng mga bagay na napupulot o maaaring isubo ng aking anak. Kung maliit yung barya o malaki na yung bata, pwedeng dumaan. Kasi maganda naman sa barya, bilog siya. Okay? So pwedeng idumi na lang ngayon. Ang mga bata na edad 6 months to 3 years ay prone talaga magsubo ng kung ano-anong bagay dahil bahagi na ito ng pag-explore nila sa kanilang paligid. Ayon sa mga pag-aaral, ang kadalasang nalulunok ng mga bata ay barya, laruan, alahas, magnet at baterya. Ano nga bang dapat gawin kapag ang inyong baby ay nakalunok ng foreign body? So pag may nalunok na ganon, hindi pwedeng self-medication o home remedy. Hindi, hospital talaga yan. Avoid any sort of manipulation. Dahil dalawa ang pwedeng pasukan yan. Pwedeng sa daanan ng pagkain, sa esophagus, o kaya sa daanan ng hangin. Pagka hindi nyo alam na ganon, tapos kinalikot nyo, malay nyo yung papunta sana sa daanan ng pagkain, napunta pa sa baga. Kung sa daanan naman ng hangin na stuck, magiging blue yung pasyente, mangingitim yung pasyente dahil hindi na siya nakakahinga. Minuto lang ang bibilangin nun. Kailangan umabot sila sa emergency room. Nakakamatay yun. Nagawa mo dyan? Mga magulang, kung may baby sa bahay, iba yung atensyon ng ibigay dahil sa maliliit na bagay, maaaring malagay sa peligro ang buhay. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Gusto namin i-share sa inyong lahat ang special citation na ito mula sa 47 Catholic Mass Media Awards bilang Best Children and Youth Program. Isa itong inspirasyon sa aming lahat na lalo pa naming pagbutihin ang aming trabaho at lalo pang pagandahin ang aming programa. Maraming salamat, CMMA. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at i-share nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami Mong Alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.